Isa, dalawa, tatlo! 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 Ikaw ba, dalawa, tatlo! Ano ba kayo? Isa, dalawa, tatlo! Isa, dalawa, tatlo! Bilis, Bino! Bilisan mo! Isa, dalawa, tatlo! 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 Sige! Isa, dalawa, tatlo! Isa, dalawa, tatlo! Isa, dalawa, tatlo! Bino! Jojo! Ano ba yan? Kanina ka pa eh, ha? Jojo, tama na, Jojo! Tama na! Parang sinisingil ka lang, ikaw pa tumatapang. Bino! Jojo! Bino, tama na! Tama na! Hindi! Kala mo kung sino tong hindot na to eh! Takin na mo mo! Ha? Tama na yan! Tama na! Takin mo Sige, mas sige nga yan doon! Takin mo hindot ka! Tama na, pare! Magkakasama tayo sa brigada eh! Relax lang, pare. Wala akong kasalanan. Napagkamalan lang ako. Hindi nga ako nagnakaw. Hinahatulan ka ng hukumang ito ng 7 taon at 5 buwang pagkabilanggo. Kamusta na kayo? Magandang umaga mo. Oy. Kamusta? Morning, Oh. sister! Morning. O, Manong, kamusta? Buti po. Ingat kayo. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang araw po, Oy, sister. Dino. Kamusta na yung asawa mong mahika? Okay lang po. Ay, siya nga pala, binalan kita ng ointment para dyan sa galis mo. Gagamitin mo to, ha? Opo. Oh, para gumaling ka na. Salamat po, sister. Sige. Salamat po. Sister, Po. may pahanap po sana akong address kung pwede po. Oo ba? Ito lang ba? Walang Oho. problema. O, Celso. sister. Magandang araw. O, baka maburyo ka na naman, ha? Hindi na po. Okay lahat dyan. Pag naburyo kayo, isayaw nyo lang. Ganito lang. Sayo lang! Sayo lang! Sayo lang! Sige, o. Celso, Manong, yung Bible study alas 4, huwag niyo kakalimutan, ha? Sige, o. Bye-bye. Yes, sister. O, Jojo, kamusta na? Sister! Si Dari po nagwawala doon! Ano? Dali! Lumayo kayo dito! Matatasa! Lumayo! Kahapon, nabalitaan niya yung asawa niya pala, may kalaguyo, kaya siya nagwawala. Dante, tigilan mo na yan! Sabi ko sa'yo, huwag kayo lumabas! Huwag kayo lumabas dito! Ah! Kusa, dali lang, kusa. Mabunos dili ka. Kasalanan sa gawin ako, kusa. Mabunos dili ka, kusa. Tama na. Are, pagtulungan natin kang usapan niya, no? Ano ginagawa mo? Bakit ka nang kumabad? Ano ba? Alam mo, Mang Dante, Wala niya, pwede mo palitan ng iba yan. ang haba-haba ng buhok ko dati, Maraming bakla dyan. yun ang pinakamagandang parte ng katawan ko. Pero kailangan ko ipagupit na magmadre na ako. Usapan ni sister yan. Di ba mahaba rin ang buhok ng asawa mo? Ayoko na mabuhay. Pwede ito magpupresidente. Ayoko na mabuhay na wala siya. Niloko niya ako. Eh bakit sarili mo pinaparusahan mo? Kayo ba naman ang nagkasala? Ayoko na mabuhay na wala siya. Alam mo ba yun? Hindi totoo yan. Kawawa naman. Hindi totoo na hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala ang minamahal natin. Nagpapakabuti na ako sa loob ng kulungan. Pakamatay. Bakit niya ako niloko? Sinasabi ko nga eh. Alam mo, 3 naging boyfriend ko bago ako magmadre. Yung isang boyfriend ko, boyfriend din pala ng best friend ko. Alam mo ba, best friend ko nila sinamahan ng asawa ko? Dante. Dante. Tama na. Sister, Dante. Tama na yan. O yan o. Dapat naman o. Yan. O sige na, sige na. Bumalik na kayo sa ginagawa niyo. Lagi mo na lang ba talaga akong iiwasan? Lahat ng tao dito kinakausap ako maliban sa'yo. Talaga bang ganyan ka? Lagi kang galit? Ano ba alam mo sa amin? Alam ko na napagbintangan ka lang. Nagkamali yung testigo, ikaw ang tinuro.
Makalabas lang ako dito, babawian ko yung hype na yun. Pinalalaki mo lang yung problema. Bakit, sister? Hindi ba problema to? Walang maniwala sa akin na inosente ako. 3 taon na ako dito. Naniniwala ako. Mapapalaya mo ba ako? Hirap kasi sa'yo, sister. Punta ka ng punta rito, advice ka na advice. Subukan mo kayang lumugar sa lagay namin. Alam mo, Jojo, kung minsan may mga nangyayari sa buhay ng isang tao na hindi natin mahanapan ng dahilan. Pero manalig ka lang, Jojo. May design ng lahat. May plano. Yan ba yung lagi mong sinasagot sa mga krisis at kalamidad na nangyayari? Parang gusto mo sabihin, sister, Diyos lang ang may alam eh. Kung ako naman magtatanong sa'yo, nalilibuga ka pa ba, sister? Sister, sandali. Pagtsagaan mo kausapin ang sarili mo. Kosa, gusto mo ng kape? Kosa, Bakit? tingin mo ba ang isang bilanggo posible rin may love sa ano? Saan? Di ba naman? Sige. Pino! Rianda, Oo, sige. O, kumain na ba kayo? Opo, sister. O, kamusta na? Mabuti po. Morning, sister. Sige po. Gusto po. Mga boss, ito nga pala si Jennifer Alfonso. Writer to, kaya entertaining niyo mabuti, ha? Gusto niyong gumawa ng article tungkol sa buhay preso. Sige. Pwede ko ba kayong ma-interview? Magtatanong sana ako tungkol sa buhay ninyo dito. Tungkol sa update sa kaso ninyo. Ayun lang Okay ba? lang? Sige, miss. Pwede. Ojo, Pasensya ka na doon sa nangyari. wala yun. Okay lang yun. Ang sabi ko, okay lang yun, Jojo. Ganda niyo talaga, no? Jojo, kung gusto mo naman tinong usapan, pwede ako makapag-usap naman tinong sa'yo. Pwede kitang tulungan na pila yung kaso mo. May nakausap na akong abogado. Malaki naman daw ang tsansa eh. Jenny, doon na lang tayo magkwentuhan. Tara. Sige ho. Tutulungan niyo ako? Ano naman ang kapalit? Kailangan ba may kapalit? O sige, sama ka sa akin sa Bible study. Jojo, alam ko matalino kang tao. Bakit hindi ka kumuha ng correspondence course para kahit paano makapagtapos ka ng college mo? Alam mo, sister, kung paano mo ako matutulungan. Tulungan mo ako makatakas dito. 3 taon na binubuno ko dito. Wala naman talaga akong kasalanan eh. Habang tumatagal, lalo ko lang nararamdaman na parang nabubulok ang kaluluwa ko dito. Ano, may magagawa ka ba, sister? Di ba sabi mo ipinaglalaban mo, hustisya? Bigyan niyo naman ako ng hustisya. Dante, kwento mo sa kanya yung napakalungkot ng buhay. Maganda yun. Ako, wala lang pag-usapan natin. Basahin natin ang panalangin sa pag-iingat, pagbabantay at patawad, awit ni David. Sa iyo, O Panginoon, iginagawad ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa iyo'y tumiwala ako. Huwag nawa akong mapahiya. Huwag nawang magtagumpay sa akin ang aking mga kaaway. Oo, walang naghihintay sa iyo na mapapahiya. Sa Lunes, last day na raw si Sir Sabel. Bakit daw? Madidis na raw sa ibang lugar. Sayang no, bait-bait pa naman nun. At maganda pa. Sinabi mo pa. Sige nga. Salamat po, boss ha. Kayo na pong bahala sa magiging kapalit ko. Oo, sister. Ingat po. Sige ho.
Bilisan nyo, ha? Ayos. Okay ito, okay ito. Okay na. Jo. Jojo. Gusto mo? Anong nangyari sa'yo, Jats? Parang ka naputulan dyan, ha? Wala ka tayong dalawa. Oh, pare. Sino namang hinihintay mo? Si Sister Sabel na naman. Hindi pa tagpaalam na siya sa akin noong nakarang linggo. Doon tayo. Ikaw, Jonathan Almeda, ay napatunayang walang kasalanan sa naganap na nakawan sa Exos Supermarket noong 12 ng Setyembre 2001 at ikaw ay pinangawalang sala ng korting ito. Laya na ako mga kosa! Jojo, huwag mo na bayaran yung utang mo sa akin, ha? O sige, salamat. Nakakapanibago ito si Jojo. Biglang bumait. Babalik dito. Baka nakatingin mo ng Gloria. Baka hindi ka makalaya. Laya ka na! Laya na! Laya na ako! Sige, Sige. Laya na to! Hoy, lalaya na! Ano kosa? Ano na ako, ha? Sige, pare. Sige, alis na ako! Laya na ako! Jojo, lala ka na? Amay, Nay! Tay, tama na. Ano ba yan? Wala ka pa rin binatbat. Galing ka pa naman na huyo. Alam ko, Tay, champion pa rin kayo, pero sunod manalo rin ako, mag-e-ensahe pa ako. Welcome, anak. Salamat, nakalaya ka na. Liga, sa loob. Wala na rito si Sister Sabel, iho. Saan ho siya na destino? Hindi namin pwedeng sabihin. Sister Sabel ho ba hinahanap nyo? Oo. Umalis na ho sa pagkamadre. Nung 10 pa ho. Alam niyo po ba kung saan siya pwede makita? Hindi ho eh. Jojo, merienda ka muna. Hindi pa break time. Dibdiban na yata talaga yan, ha? Gusto ko Tay, pag nakita kami ni Isabel, hindi niya ako ikahiya. Tsaka, tuwi lagi niya sinasabi sa akin, mag-enroll daw ako sa correspondence course. Lahat ito, Sister Isabel. Lahat ng pangarap ko para sa'yo. Sana magkita na tayo. Alam ko, balang araw, magkikita rin tayo. Sabi nila ang bilanggo, walang pag-asang magbago. Ako magbabago. Para sa'yo. Isabel! Isabel! Dadaanan pa ba natin si Roland? Isabel, sandali. Next train na tayo. Ikaw ba, napansin mo ba yan?
lagi kita inaabangan dito eh. Bakit? Mahal kita. Patawarin mo ako sa nangyari nun. Ayoko nang pag-usapan yun. Ibang-iba ka na, no? Pero mas gumanda. Bakit mo ba ako sinusundan? Ano kasi sinisimulan ko na yung correspondence course. Di ba yung lagi mong kinukulit sa akin nun? Tsaka, meron na akong trabaho. Gusto ko kasi pagka nakita tayo, alam kong karapat dapat ako sa'yo. Hindi ka naniniwala. Alam ko, Sabel, hindi ka na madre. Kaya liligaw na kita ngayon. At hindi ako titigil. Makulit yata ako. May iba na akong buhay, Jojo. Kailangan payagan mo kung ligawan kita. Matagal din kita hinanap. Tinutulungan ko yung pinsan ko. Gumagawa sila ng computer graphics tsaka websites. Kaya kahit paano kumikita ako ng malaki. Format mo muna yan. Wala naman talaga akong kahilig-hilig sa computer dati eh. Pero na-realize ko na lang later on na Pare, ito yung files na... nakakabilib din talaga. Ang dami-dami mong pwedeng gawin sa computer. Oh, thank you. Pwede kang magbago ng muka. Pwede mong burahin ang buo mong pagkatao. Pwede kang makarating sa kahit saang parte ng mundo Hardware. sa loob lang ng ilang segundo. Wala. Ewan ko kung ano nangyari sa akin pero bigla eh. Nung umalis ako sa pagkamadre, parang sobra ako naging uho na matuto. Nag-enroll ako sa university. Punta ako na punta sa library. Ang talino mo talaga, no? At habang mas marami ako natututunan, iisang bagay lang ang palagi ko nare-realize. Na ang lahat ng bagay at buhay sa mundo ay may design. Yung arrangement ng stars at ng buwan, kung bakit dyan sila nakalagay. Bawat bubuyog sa mundo, bawat tao, bawat butil ng buhangin, lahat yon may design. May mas malaking plano. Kaya pala may design kung bakit nagkita tayo ulit. Kung bakit nandito tayong dalawa. Maraming salamat ah. Bakit? Ikaw ang nagligtas sa akin nun ah. Saan? Sa nangyari sa atin nun. Alam mo, mga panahon na yun, madilim mundo ko. Loko-loko. Wala namang ibang kahulugan yung nangyari sa atin eh. Libog lang yun. Masaya ka ba? Oo naman. May sikreto ako. May sikreto ka? O di sabihin mo sa akin kung ano ba yung sikreto mong yan? Sikreto nga eh, di ba? Sabihin mo muna yung sikreto mo sa akin bago ko sabihin sa'yo yung sikreto ko. Ganon? O sige. Alam mo, nung binatilyo pa lang ako, bago pa lang ako makulong. Eh, ang gusto ko talaga, maging piloto. O bakit? Pwede pa naman ah. Pwede pa naman. Malabo na yun, no? Siyempre, meron na akong record. O ikaw, ano naman yung sinasabi mong sikreto mo? Buntis ako. Buntis ka? Mhm. Woo! Buntis! Nakabuo kami! Tara, gawin natin kambal! Ano? Ang bilis naman. Ngayon na, gusto ko ngayon na. Pwede ba? Pwedeng pwede.
Oh! Jojo! Dali. Jo! Oo, bakit namili ka? Sabi ko ako na mamimili eh. Ano ba? Bawal sa'yo nagpapagod, di ba? Ano ba? Ilang buwan pa lang naman to, no? Okay lang yun. At saka kasi may binili ako sa'yo. Anong binili mo? Mm. Brief. Mhm. Brief. Okay pero bakit kulay pula? Aliw naman nito. Brief, pula. Pula. Ayaw mo? Hindi, naku naman. Gustong-gusto ko, anak. Thank you. Ganda nito. Parang sukat na sukat sa akin to, Maganda. Favorite kong pula. Totoo. Brief pula? Bagay sa'yo to, kaya ako nga binili to eh. Oo nga eh. Teka, isuot natin. Ayan, ang Bakit bagay ko sa'yo. yan nilalagay? Alam mo, Sabel, iisa lang ang purpose ko sa buhay. Aba? English yun ah. Hindi. Iisa lang ang purpose ko sa buhay. Ang lagi kang paligayahin. Hi! Hello! How are you? This deserves a celebration. My daughter visits me after a long, long time. Ma, nga pala. Siya si Jojo. Kumusta ko kayo? Pasensya na, nangangamoy gamot pa ako. Kapapaanak ko lang sa isang kambal eh. Imagine, doble-dobleng blessing nun sa nanay. Ang sikreto kung bakit mukha akong bata lagi, kasi sa bawat oras na ginawa ng Diyos, ang hawak ko, mga bagong panganak na sanggol. Imagine the blessing! Akin ang unang human hands na makakahawak sa kanila bago pa sila mapunta sa kung anumang kapalarang naghihintay sa kanila. Para akong Diyos na nagpo-produce ng uha ng mga sanggol. Ma? Buntis ho ako. I'm so happy for you. Wow! Double celebration pala to. Akala ko nang magmadre si Isabel, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon magpaanak sa sarili kong anak. Bibigyan po namin kayo ng marami, apo. Hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko. Ayoko sa'yo para sa anak ko. Ma, Makikilala mo rin ako. Prangka akong tao. Okay lang ho yun. Siguro mas kailangan yung ganun para ma-challenge ako. Mapatunayan kung gaano ko kamahal talaga si Isabel. Dati kang bilanggo, hindi ba? Nakapatay ka na ba ng tao? Hindi pa ho. pagbintangan na si Jojo, ma. Ako kasi ang belief ko, ang tao hindi nagbabago. Yung surface lang ang nagbabago. Pero yung loob, kung ano siya, yun pa rin siya. Binabastos niyo na si Jojo, ma eh. Okay lang. Hindi okay yun. Halika na. Teka. Sorry. Ganyan ka naman lagi, ma eh. Babastusin mo mga bisita ko, tapos magsusorry ka. Kaya hindi ako magkaroon ng boyfriend noon eh. Lahat na lang iniimbestigahan mo. Teka. Di ba nakarami ka rin ng boyfriends? Eh bakit ikaw? Nakailan ka ba? Tara na nga, Jo. Isabel? Isabel? Bakit? Sandali lang. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit? Bakit sandali? Dahil ba yun to sa mami mo? Hindi! Eh ano?
Baka naman dahil lang yan sa paglilihim mo. Hindi yun. Eh ano nga, bakit ka nga ganyan? Ano ang gusto mo? Ewan ko! Hindi ko alam kung ano gusto ko! Di niya alam kung anong gusto niya. Madalas nakikita ko na lang siya. Nagtatapo ng mga gamit. Nagwawala, akala mo yung mga kasamang kong presong nabuburyong sa muntin. Para bang may mabangis na hayop sa loob niya. Ang gusto ko siya yakapin. Halikan, amuin. Gusto kong sabihin sa kanya ako na lang. Di baling ako na lang mahirapan. Pasa mo na lang sa akin. Huwag lang ikaw. Well, if you ask me, nagsimula lahat siya nang tumigil siya pumunta sa Muntinlupa. After that, nag-decide siyang lumabas sa pagkamadre. I don't know kung anong nangyari sa kanya doon. Parang laging galit. Ayaw naman sabihin sa akin kung bakit. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Magpapakabuti na akong lalo para sa'yo. Patutunayan ko mali ang mami mo. Noon mo pa pinag-ipunan yan Sige miss, kukunin ko na to. Swerte naman na mapapangsawa mo. Ako yung maswerte. Sabel? Sabel? Sabel, may pasalubong ako sa'yo. Sabel? 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 Sabel! Ay nako, wala rin siya dito. Baka naman ay binili lang. Hoy, yung sinabi ko sa inyo ha, ingat kayo sa dugo-dugo at akyat bahay gang. Mamaya ma-rape kayo. Ay, ang panahon ngayon. Kagabi pa wala si Sabel eh. Sonia, narinig mo ba ako? Ba't di mo ko pinansin? Paalis na ako, kayo magpapapasok ha? Oho. Alam mo yan si Isabel, pag may problema kami noon, nagpapalipas siya ng gabi sa kaibigan o kaya sa hotel. Pero wala naman ako kaming problema ni Isabel eh. Kailan pa hindi umuwi ang misis mo kamo? 2 araw. Hindi ba sinabi na namin sa'yo kanina pa? Asan ba superior nyo? Siya ang gusto namin makausap. Mother, baka naman nagtatago lang dyan ang anak ko. Wala po talaga. Sige, salamat po. Kahit tumayo ka ng tumayo dyan at titigan mo yung litrato, hindi rin naman babalik si Isabel eh. Gusto mo bang kumain? Magpapahain ako kay Sonia. Ako ipapahinga ko lang to, tapos babalik ako ng ospital. Sa lahat pa naman ng ayoko, nalilate.
Baka naman ho kasi kung napapano na si Isabel eh. Una-una ho, buntis pa siya. Napuntahan na natin ang lahat ng pwede niyang puntahan. Maraming hindi nakakaintindi sa relasyon naming mag-ina ni Isabel. Eh bakit parating nag-aaway? We love each other very much, pero kailanman, we never understood each other. Maski nung bata pa siya, pag nagkaharap kami, salpukan agad. Siguro sa past life namin, magkaaway kaming mortal. Strange, hindi ba? Ang lumabas sa sinapupunan mo, ang kaaway mo. Stop that! Ano ka ba? Sasabo ko kayo kay Daddy! Pag hindi ka tumigil, ikukulong kita sa kwarto mo one whole day! Bakit nyo kasi tinapon? Madumi na yon, puro germs. Ibibili na lang kita ng bagong manika. Ayoko! Hindi kayo ng Daddy! Kung minsan, hindi mo siya mapaamo. Mami! Hi, baby! Kung minsan naman, ang amo-amo. Ano yan, Mami? Ito, nililista ko yung mga batang napaanak ko na. 234 na sila. Ano naman po itong nasa kaliwa? Ito naman yung mga batang patay na nung pinaanak ko. 9 na sila. Sabel? Pinatay niyo sila, Mami! Pinatay niyo sila! Sabel! Sabel! Sa daddy niya, close na close si Sabel. Hi, baby! Hi! Halika nga rito. May pasalubong ako sa'yo. Kinukulit ako ng Tito Vic mo na ibili kita ng manika. Ayan, oh. Wow! Thank you po! Eh, nagiging kamukha mo na nga, pare, nung lumaki. Dati si kumari lang. Oo nga. Manang-mana sa daddy niya, no? Daddy, wag mo akong iwan! Daddy, sasama ako sa'yo! Hindi, anak. Ayoko Hindi dito! pwede. Kaya lalong lumala ang lahat na magkahiwalay kami ng daddy niya. Hindi ka niya iiwan. Ayaw niyang palisin si Santi. Ayoko dito, Daddy! Daddy! Sabel! Daddy, sasama ako sa'yo! Daddy! Hintayin mo ako! Ayoko dito! Daddy! 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 Mahal pa rin ako ni Santi, yung daddy ni Isabel. Pero ako, wala na. Ganun ako eh. Pag tapos na, tapos na. You have to move on. Yun ang isa sa pinakamalaking galit sa akin ni Isabel. Na maski mahal na mahal pa rin ako ng daddy niya, hiniwalayan ko to. Madala siya sa daddy niya. Pare, malilate na tayo sa flight. Basta huwag kang magpapapasok ng di mo kilala, ha? Nandito naman si Manang, eh, ha? Opo. O sige, mag-aaral ka mabuti, ha? Pakabait ka. Madalas wala si Santi. Nasa Japan o Hong Kong. Kaya lagi naiiwang malungkot si Isabel. Pero maski wala ang daddy niya, lagi siya nag-standby sa apartment ni Santi. Dahil sa sobrang pag-inom, nagkasakit si Santi sa Japan. Malubha na siya nang maiuwi dito. Dad? 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 Sabi nila, hanggang kamatayan ay broken-hearted siya dahil sa nangyari sa aming dalawa. May namamatay pa ba sa broken heart? Mula nun, mas lalo pang nagbago ang ugali ni Isabel. Paano ang nagbago? Lalong sumama ang ugali. Lalong naging mainitin ang ulo. Kung anong pinaniniwalaan, yun na. Sobrang opinionated. Maski nakaka-hurt na ng feelings ng iba, wala siyang pakialam. Hindi ko totoo yan. Anong nalalaman mo? Ang nakilala mo ay ang madre. Nung mag-asawa ko ulit, kung ano-anong ginawa ni Isabel para pag-awayin kami ni Johnny. Ayaw kasi niyang maniwala na mahal ako nito. Come in. Dahil sa skandalo, natanggal sa trabaho si Johnny. Later ko na lang nadiskubre
Binayaran ni Isabel ang babae para Oh, I tuksoin told ang you. asawa ko. Sinetap niya ang lahat. Napakawalang hiya mo! Pati ama mo! Hindi ko siya ama. Oo, hindi mo siya ama. Patay na nga pala ang ama mo. Pinatay mo. Ako na ang kontrabida sa lahat ng ito, pero wala ka pa rin karapatan. Sila si Johnny. Pag ako hiniwalayan nun, magsisisi ka. Matutuwa ako. Wala kang inisip kundi ang sarili mo. Kanino kaya ako nagmana? Sabel! Sabel! Of course, tuluyan na akong hiniwalayan ni Johnny. Wala akong nagtatagal na relationship dahil lahat ginugulo ni Isabel. Natahimik na lang ang buhay ko nang magmadre si Isabel. Pero nawala na rin ako ng gana sa mga relasyon. Nag-concentrate na lang ako sa mga batang pinapaanak ko. Siguro, yun na talaga ang calling ko. Pero kailanman, hindi ko naintindihan kung bakit kami nagkaganon ni Isabel. Parusa ba? Dahil sa dami ng pinaanak ko? Baliktad yata. Hindi ba dapat bigyan pa nga ako ng premyo? Wala akong makitang logic. Kung may notebook ang Diyos, gusto kong makita. Baka nandun ang rason. Bakit ako pinuntahan mo? Matagal ko nang di nakikita si Isabel. Baka kasi kahit paano, di ba? Naging kaibigan niya rin naman yung daddy niya eh. Wala akong balita kay Isabel. Last time na nakita ko siya, hindi pa siya madre. May sakit ako noon, pneumonia, pero wala akong perang pangpa-confine sa ospital. Hindi ko alam kung uuwi na lang ako Mang Vic! makikiusap. Kamusta na ho kayo? Nabalitaan kayo nangyari sa inyo ah. Ano ba sinabi ng doktor? Dapat kayo ma-confine? Ako na hong bahala sa gastos. Parehong-pareho siya ng ama niya. Doc? Napakabait Doc? at matulungin. I-admit ko na po si Mang Vic. Ako nang bahala sa bill. Daddy's girl kasi ang si Isabel eh. Nagaya lahat ng ugali ng ama. Oh, bakit parang nakasimangot ka yata? Eh kasi naman po yung teacher namin sa science, pinipilit po kaming hiwain yung palaka. Oh, ano naman ang masama doon? Eh di ba po, maski palaka may kaluluwa? Nahiwa ko po yung kaluluwa niya. Ganun talaga yun, anak. Hindi mo nahihiwang kaluluwa ng palaka. Kasama sa project yun eh. Tong batang to talaga, oh. Alam mo yan si Isabel? Opo. She won't hurt a soul. Mag-aral ka Ayaw niyang may nasasaktan. Ayaw niyang may naghihirap. Sayang daddy. Naalala ko nga eh. Gusto ko pa naman Isa sa mga makasakay happiest sa memories horse. niya ay yung pasyal nila ng daddy niya noon sa Baguio. Silang dalawa lang. Sana dito na lang tayo tumira, daddy. Tayong dalawa lang. Oo nga, gusto ko rin tumira dito eh. Di bale, gagawa tayo ng... Kaya nung mamatay ang ama niya ay gumuho talaga ang mundo ni Isabel. Pero hindi totoo ang sinasabi ni Lita. Hindi ko nga maintindihan kung bakit sinisiraan niya ang anak eh. Siguro sadyang may mga taong katulad ni Lita. Mga taong hindi marunong magmahal. Hindi mo marunong magmahal. Oo. Yan din ang sinasabi ni Santi tungkol kay Lita. Ang problema kay Lita, masyadong malakas ang personalidad niya. Lalamunin ka niya ng buong buo, lalo na kung anak ka niya. Pero pagdating naman sa mga lalaki, palpak lagi ang desisyon niya. Gaya na lang yung kay Johnny. Alam naman ng lahat na niloloko lang ni Johnny si Lita. Maraming babae yun eh. Tama si Isabel na tumutol. Minsan nga para matauhan si Lita, nagpadala pa ng babae si Isabel sa opisina ni Johnny. Pero sa halip na matauhan, lalong nagalit si Lita kay Isabel. Kaya sa palagay ko, yung pagmamadre ni Isabel, paraan niya lang para makalayo sa ina. Vic! Sana nakatulong ako sa iyo. Hindi ka na! Okay. Salamat ho. Sana mahanap mo si Isabel. Jojo?
Hi, Jenny. Hindi. Sige, marami yung kamay ko. Jennifer Alfonso. Pinakilala na ako sa'yo noon eh, ni Sister Sabel. Actually, tapos ko na yung article ko tungkol sa prison life. Iba naman yung sinusulat ko ngayon. Tungkol naman to dun sa 21st century na setup ng mga pamilya ngayon. Iba't iba kasi yun eh. Meron dyan yung pamilya ng OFW. Meron din yung pamilya ng militar o di kaya ng NPA. Andyan din yung pamilya na parehong bakla o di kaya tomboy. Gusto ko sana kayong i-feature ni Sister Sabel. Pwede ko ba kayong ma-interview? Wala na si Isabel eh. Siguro naman ngayon, pwede na kitang ma-interview. Dahil wag na. Uwi na kita. Ay! Yun na nga Tama na, tama sinasabi ko eh. Hindi ka na, tayo ka na. Alam mo, sa simula pa lang, duda na ako kung tama ang bukasyon ni Isabel. Laging may problema sa pagsunod ng mga patakaran. Laging may tanong. Pero hinahayaan lang namin siyang matagpuan ang sarili sa sariling pamamaraan. Ang lagi ko lang sinasabi sa kanya, ang kumbento ay hindi kanlungan. Hindi kinakailangan magmadre para lang makapaglingkod sa Panginoon. Alam ko na yan. Alam kong nawawala siya. Alam ko na din nangyari sa inyo. Nakausap ko mami ni Isabel. Pero pare, ba't kailangan mo pa akong kausapin? Unang-una ilang taon na nga kami hindi nagkikita. Wala pang isang taong naging mag-boyfriend kami. Wala. Gusto ko lang pare. I know what you mean. You want to piece her life together by talking to us. Pero pinahihirapan mo lang sarili mo. Kung iniwan ka na niya, ba't di mo pa siya pakawalan? Hindi ako iniwan ni Isabel. Pare, huwag kang magagalit sa akin, ha? Saka hindi ko sinisiraan si Isabel. Pero she's not worth it na pagpaguran mo ng ganyan. Nagkakilala kami sa bilyaran. Siya pang lumapit, pare. You wanna sip? Alam mo pare, wild si Isabel. Gusto niya yung nag-eksperimento ng iba't ibang paraan. Madali kasi siya mabore. Babastos na mga yan. Hoy! Napakahalay. Anong tinitingin-tingin nyo? Nainggit kayo? O di humanap kayo ng boyfriend nyo? O kayo? Nainggit din kayo? O di ayan, halikan nyo mga katabi nyo. Mga boys na to. Pati best friend niyang si Melissa nakaaway niya. Hiramin ba naman yung kotse nito tapos iniwan na lang kung saan? Ayun, grounded tuloy si Melissa ng parents niya. Ang masaklap pare, hindi lang kotse. Pati boyfriend ni Melissa, pinatos ni Isabel. Yes? You bitch! Yun nga ang hindi namin maintindihan kay Isabel. Parang gusto niyang palagi may sinisirang relationship. Isabel? Isabel? Anong ginagawa mo? Obvious ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko tinuloy. Naisip ko ako pala magpakamatay ng dahilan sa lalaki. Huwag na to eh. Ayun. Eventually, inuwasan ko na lang siya. Mahirap intindihin si Isabel. Mahirap siyang mahalin. Hindi totoo yan. Bakit mo ba sinasabi sa akin ang lahat ng ito tungkol kay Isabel?
Ano kasi, Jenny, baka sakaling matulungan mo ako kung paano intindi si Isabel. Jenny, kailangan ko intindihin si Isabel. Kawawa ka naman. Sa tingin mo ba, iniwan ako ni Isabel? Hindi na ba niya ako babalikan? Bakit? Basta, wag dito. Love you. Hindi totoo to. Si Isabel na mismo ang sumulat. Ano pang di mo mapaniwalaan? At least, sure tayong safe siya. Paano ko iba sumulat yan? Paano kung mga kidnappers ang pala yun? Ewan ko kung ano. Jojo, kilala kong handwriting ng anak ko. Ba't di ka maniwala? May sarili na siyang buhay. Nasaan man siya ngayon? Bakit walang address? Dahil ayaw nga niyang matunto natin siya. Gusto niyang hanapin ang sarili niya. Jojo, mas kilala ko ang anak ko kesa sa'yo. Mami, pakisabi kay Jojo patawarin niya ako. Nagkamali na ako noon na magmadre ako. Nagkamali na ako na tanggapin ko si Jojo at makipag-live-in ako sa kanya. Ganong hindi ko pala siya mahal. Ayoko na uling magkamali pa. Pag nagkamali pa uli ako, baka tuluyan na ako mawala ng respeto sa sarili ko. Hahanapin ko muna ang sarili ko. Gusto ko muna makasiguro sa lahat ng bagay sa buhay ko. Jojo, wala na tayong magagawa. Kalimutan mo na ang anak ko. Asikasuhin mo na rin ang sarili mong buhay. Yan lang bang kaya niyo sabihin? Jojo, Jojo, ano ba yan? Kasing ka lang eh! Anak, tama na yan! Bakit dahil? Bakit di ba lang siya nagpakita sa akin? Ako na lang mamasa niya! Bakit doon siya susulat? Ako na lang mamasa niya! Ako lang! Ako lang! Ako lang, Tay! Ako lang! Ako lang!
Ako lang nagmahal. Dito natin lalagay to, ha? At ito naman ang magiging working area ko. Okay na yan, ayos na yan. Okay. Ayusin ko pa ibang gamit dito eh. Han, gusto mo mag-Japanese food na lang tayo? Magpa-deliver na lang? Pwede, pero mas gusto ko kung tayo na lang magluluto para mas masarap, di ba? Okay. Pero mag-ayos muna tayo, marami pa tayo, ha? Okay. Alam kong hanggang ngayon ay siya pa rin ang nasa puso mo. Di ko naman tatangkaing tanggalin siya. Bigyan mo lang ako kahit konting spasyo sa puso mo. Kasya na ako doon. Ay, sumipa ang baby. Alam mo, Han, maswerte talaga ako sa'yo. Biruin mo, na-promote ako as staff writer kanina. Congratulations. Ikaw naman eh, sinabi ko naman sa'yo magaling kang writer, wala ka lang talagang bilib sa sarili mo. Your order, sir? Isang bottle ng red wine. Medyo pressured nga ako. Mas mataas ang expectations nila sa akin. Kailangan yung first article ko talagang controversial tsaka bongga. Kailangan kong humanap ng magandang topic eh. Han, gusto ko lang maging masaya ka. sir. Masaya naman ako, di ba? Kahit ano gagawin ko, mapasaya lang kita, Jojo. Salamat. Pero, inom muna tayo. Cheers! Happy anniversary! Ikaw ba si Jojo? Oo. Medyo malayo tong lugar na to ah. Buti nahanap mo. Oo. Pinagtanong ko dito sa lugar nyo. Kilala naman ho kayo. Dito ako tinapon sa malayong lugar na to bilang parusa. Hindi ko naman nililihim eh. Nagkaroon ng skandalo. Nalaman nila meron akong asawa at 2 anak. O, paano, Father? Mauna na ako. Sige po, Father. Sige. Father, totoo ba? Nasa dyaryo na ang lahat. Sa inyo ko gusto marinig. Totoo. Hindi nila ako tinanggal sa pagkapare. Pero tinanggalan naman nila ako ng parokya. Ba't ba akong pag-uusapan natin? Hindi ba kaya ka nandito dahil kay Sister Sabel? Kayo kasi spiritual advisor niya eh. Si Sabel ay katulad ng maraming tao. Parang kagaya nating lahat. Kuminsan nawawala, kuminsan naman ay natatagpuan. Sa akin madalas tumatakbo si Sabel. Iba't iba ang problema niya. Natatandaan ko isang gabi. Father, nahihiya po ako, Father. Sige na, Iya. Pwede mo sabihin sa akin. Pakiramdam ko ho, araw-araw, lumalaki ang mga tip-tip ko. Pati ako nagulat. Parang meron akong gustong sikilin sa sarili ko na hindi ko masikil. Kasalanan ko to eh. Ang akala ko nun, sigurado na ako sa pagpasok ko sa bukasyong to. Tingnan mo mabuti ang puso mo, Iha. Ikaw lang makapagsasabi kung saan ka talaga nararapat. Pero matagal ko na akong gustong magmadre. Gusto kong magsilbi. Gusto kong makatulong sa ibang tao. Lalabanan ko to, Father. Magiging isang mahusay akong madre. Hindi ko na siya nakita magmula noon.
Hanggang sa bumalik siya para sabihin sa akin na aalis na siya sa pagkamadre. Ipinagtapat niya sa akin ang nangyari sa loob ng kulungan na kung paanong doon siya ipinagsamantalahan. Tahan na, sister. Tama na. Ang napagsamantalahan lang niya ay ang katawan mo, hindi ang kaluluwa mo. Hindi niyo ako naiintindihan, Father. Pinayagan ko mangyari yun. Anong ibig mo sabihin, Sister Isabel? Pinayagan ko mangyari ang lahat, Father. Dahil naawa ako kay Jojo. Puro galit ang nakikita ko sa mata niya. Puno-puno siya ng galit, lungkot at desperasyon. Pinayagan kong gawin ang gusto niya mangyari dahil yun ang paraan ko para maabot siya. Natatakot akong tuluyan siya sumama. Naiintindihan niyo ba ako, Father? Naghahanap si Jojo na makakapitan. Kung sa akin siya pwede kumapit, bakit naman hindi ako papayag? Pinayagan kong mangyari yun, Father, dahil gusto kong matulungan si Jojo. Alam niya, Father, pagkatapos kong lahat magawa yung kahayupan niyo kay Isabel, pinilit ko rin nung magbago. Pinilit ko rin nung magpakabuti. Alam mo ba ang ginawa ni Isabel, Jojo? Tinubos niya ang kaluluwa mo sa demonyo. At dahil sa ginawa niya, napagbago ka niya. Isa siyang tunay na madre, Jojo. At dahil sa pagpayag niya sa ginawa mo sa kanya, naabot niya pati kaluluwa mo. Oh, andyan na pala kayo! Oh, dali! Kanina pa nga nangungulit dyan eh. Kiss! Congratulations, anak. Thank you po, Tay. Thank you po. Congratulations! Halina kayo. Congratulations! Thank you po. Oh, Thank you. ako magpapaanak dyan, ha? Pare! Oo nga, oo talaga. Congratulations! Out of the 50 applicants, kayo lang ang nakapasa. Mula ngayon, mga medical representatives na kayo. Kung sang province kayo ma-assign, malalaman niyo rin later. Congratulations! Congratulations. Hi, Han. Ano to? Bakit? Jojo! Jojo, magpapaliwanag ako. Kaya ka pala pakwento ng pakwento? Ha? Yung pala para lang doon sa artikulo mo? Jojo, magpapaliwanag... Sorry, Jenny. Pasensya ka na. Nahihiya kasi ako sabihin sa'yo eh. Alam ko kasi na magagalit ka dahil related kay Isabel. Pero, hindi naman masama yung intensyon ko eh. Di ba panahon na para magsimula ulit naman tayo? Kalimutan mo na si Isabel. Magkakaanak na tayo. Magkakapamilya na tayo.
Sorry ha. Sorry. Naku, buti na lang masipag ang mga parents mo. Ako ulit magpapaanak sa mami mo. Magbuntisan lang kayo na magbuntisan. Ako lagi magpapaanak. Pupunuin natin ang baby ang mundo para wala nang away. Kain na tayo. Ay, nga, kain na muna tayo. Tapos mamaya magpa-partner games tayo, ha? Pero kain na muna. Kain ka rin ng spaghetti. Kain na. Stop it. Kain na dali oh. Magkikake tayo. Sarado lang, malalaman. Hello? O, kamusta na kayo dyan? Eto, kapapaligo ko pa lang kay JJ. Andiyan ka na ba? Siya nga pala, pagkabalik ko next week, tuloy na yung baraki natin. Kamusta na nga pala yung bunso kapatid ni JJ? Eto, nainip na yata eh. Nagmamadali ng lumabas. O sabihin mo, wag muna, hintayin muna ako. O si JJ, kamusta? Okay naman siya. Eto, balik pa rin. Eh di yun, mas maganda pa, alagaan nyo na lang muna yung sarili nyo dyan, ha? Okay? I love you. I love you. Sigarilyo nga, boss. Problema pare. Kaso ni Isabel? Sana ko makadaan sila ta kuno. Yaran ta sa bali ang abogado. Kano dati ang mga kiso ti aramid ta. Dapat mo pare nga ako nga abogado. Isabel? Sorry po. Nandito ka lang, hindi pwede pumasok. Oh, sikat yung makamunta na, pare. Pwede ba kay Isabel? Miriam, Hindi ba ayaw ko niyang kausapin? ano ba nangyari? Mabigat ang kaso eh, murder. Subukan mo na lang bumalik sa ibang araw. Sige, salamat ho. Sige. Hindi ka pa rin nagbabago, Jojo. Kulit ka pa rin. Matsaga. Anong nangyari? Bakit nawala ka? Saan ka nagpunta? Ba't ka nandito? Bakit ka nakapatay? Sinong napatay mo? Dami-dami mong tanong. Upo ka muna. Kapag sinagot ko yung mga tanong mo, ako naman ang magtatanong. Alam mo, Isabel, matagal kitang hinanap. Kung alam mo lang,
Gabi-gabi mo akong pinapatay. Kung po pwede lang, wag na akong gumising eh. Pero hindi eh. Nagigising ulit ako para hanapin ka ulit. Para mamatay ulit. Bakit mo nagawa sa akin yun? Ano ba nangyari? Ito. Ako naman ang nakakulong ngayon. Sana hindi mo na ako pinuntahan. Alam mo, gagawa ko ng paraan. Para makalabas ka rito. Kamusta ka na, Jojo? May asawa na ako. Magdadalawa na ang anak ko. Akala ko ba ako ang love of your life mo? Patawarin mo ako. Wala ka namang dapat ihingi ng tawad sa akin eh. Ako ang nang iwan, Jojo. Kamusta naman yung misis mo? Mabait si Jenny eh. Kilala mo siya. Kung natatanda mo, siya yung writer. Miriam na nga pala ang pangalan ko dito. Alam ko. Nabasa ko. May papakilala nga pala ako sa'yo. Manong, pwede yung pakikuha? Marcelo! Data Ubing! Wala ka bang nararamdamang lukso ng dugo, Jo? Siya si Ayangwa. Anak natin. Halika. Hayaan mo ba ang pangalan mo? Opo. Hayaan mo ako ang papa mo. Anak, di ba sabi ko sa'yo noon, darating ang araw na makikilala mo kung sinong tunay mong ama? Ito na siya. Binisita niya tayo. Palagi kita kinikwento kay Ayangwa, kaya kilalang kilala ka niya. Di ba, anak? When Ina. Kiss nga sa ina. Wow, ang sarap-sarap naman ng kiss na yon. Ang sarap-sarap naman ng kiss. Insimagta ka, anak. Meron ka na ba abogado? Tutulungan kita para hindi ka magtagal dito. Salamat, pero may nakuha ng abogado si Tony. Sinong Tony? Asawa ko. Siya ang kinikilalang ama ni Ayangwa. Ayun na ata si attorney. Si attorney, iniwan ko na. May hearing pa daw siya eh. Si Tony asawa ko. Si Jojo. Pare. Di ka nga dito. Kilala ka na ni Tony. Nakwento ko na kasi sa kanya lahat eh. Ano? Nakilala mo na totoo mong tatay? Eh, kayo po. Siyempre, tatay-tatayan mo. Maaari niyo po bang sabihin sa hukumang ito ang inyong propesyon at ang inyong pangalan? Ako ho si Dr. Antonia Manuel. Isa ho akong general practitioner. Gaano katagal na kayong doktor? Simula ho noong 1998, dito na ako nag-practice ng medicine pagkatapos kong graduate. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ano ang relasyon ninyo sa nasasakdal?
Asawa ko ho siya. Nyarata, pada nga babae, kasawa. Legal ba ang pagsasama ninyo? Sa tingin ho namin, oo. Kung ganon, gaano katagal na kayo nagsasama ng nasasakdal? Nang lumaya siya ng Maynila, pumunta siya ng Baguio. Dahil naalala niya na parati siyang dinadala ng ama niya dito noon. Ale! Isa, dalawa, tatlo. Sige, Ire! Buday! Sige, konti na lang. Konting tiis na lang. Buday! Isa pa. Ire! Sige! Yan na, sige! Lalaki anak mo. Dahi, anak mo. Kinupkop ko silang mag-ina. Madaling napamahal si Isabel sa mga katutubo. Nagturo siya sa mga kabataan at kababaihan. Ito na yung kape mo, ha? Thank you. Oo, baby. Kumaan din ang trabaho ko mula na nagsama kami. Vitamins dyan, siya yung para sa ubo. Ano tang, okay na? Tang, ito na po yung gamot nyo. Tulong siya ng tulong. Parang isang tunay na madre na ang buhay ay inaalay sa pagtulong sa kapwa. Tignan ko nga yan. Para sa kanya, ang isang buhay na hindi nagsisilbi sa kapwa ay walang kabuluhan. Pawis mo, ha? Nagsimula lang naman ang lahat ng yan nung inaway kami ni Parungaw. Pilit kinakamkam ng isang malaking korporasyon sa Maynila ang lupa sa may bundok dahil may ginto daw sa ilalim. Ang representative nila ay si Atty. Parungaw. Sisimulan na sa lalong madaling panahon ang mining operation dito sa inyong sityo. Kaya kailangan pirmahan nyo na ang mga kasulatan para mailikas na kayong lahat. Hoy, apatay mi! Lupain ito ng aming mga ninunong! Araw-arawin nyo man ang pagpunta dito, hindi magbabagong desisyon nila. O, Doktora, huwag kang makialam dito. Hindi ka ibaloy. Hindi naman yan ang issue dito, attorney. Ang issue dito, wala kayong karapatan sa lupa nila. Yang boss mo, Sakim, nakakaamoy ng ginto. Ikaw talaga, tomboy. Ano sabi mo? Tony. Wala ka naman titi ah. Nagpapanggap ka lang. Hindi mo asawa yan. Ang anak niya, hindi mo anak. Tony! Sandali lang! May araw ka din sa akin. May araw ka din. Tayo na! Pagkatapos, ano nangyari? Pagkatapos, wala na. Wala na? Wala na. Ano, tomboy? Tapang ka? Putang ina mo! Inosente si Isabel. Hindi siya pumatay kay Parungaw. Si Parungaw, masamang tao yun. Maraming kagalit. Ngaaw ugali ni Tan. Kaya marami talagang papatay talaga sa kanya. Di si Isabel. Alam mo, hindi ako naniniwala na nagawa yun ni Isabel. Kilala ko si Isabel.
Ako nga, nakulong din ako noon eh. Maski wala akong kasalanan. Kaya alam mo, hindi na dapat mangyari kay Isabel. Kailangan gumawa tayo ng paraan para maabsorto siya. Nung una kami magsama ni Isabel, inaaya ko yung bumaba ng Maynila. Ayaw. Parating umiiyak. Pero nagbagong lahat ng yon nung pinanganak niya si Ayangwa. Bigla na lang siyang nagkaroon ng bagong dahilan para mabuhay ulit at magsikap. Ang anak ko, Ang anak mo, anak na rin naming lahat. Mahal na mahal namin siya ni Isabel. At lahat ng taga rito. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Huwag mo na ring isipin na hindi ka naaalala ni Isabel. May mga gabi na gumigising yun, umiiyak. Tinatawag pangalan mo. Pati ng mami niya. Pero kinabukasan, gigising yun masaya-masaya. Sinasabi niya na nakahanap na siya ng pamilya dito at ayaw niya nang guluhin pa yun. Ayangwa, para sa'yo. Sikat kayo! Sikat Oh, ano sasabihin mo? Agyaman ak, ama. Ano daw? Thank you daw. Gusto mo yung car mo? Laro natin, tara. Sige. Ha? Open na. Nasaan kayo nung gabi ng Marso 18, alas 10 ng gabi? Nasa lumang balon ho, kasama sa Chagay. Your Honor, Exhibit A has been submitted to the court. May I request that the same be shown in court? Granted. Nakikilala mo ba ang patalim na ito? Opo. Kilala mo ba ang may-ari ng patalim na ito? Opo. Maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ang may-ari ng patalim na ito? Ako po. Natagpuan po ito ilang metro ang layo sa bangkay. Di ba nandun ka nung gabing yon? Nung gabing nangyari yung krimen, kasama mo si Isabel alias Miriam. I see, Aximan. Si Miriam ay kahit ko. Nung Sandali lang po. Pakiulit lang po lahat ng ito sa Tagalog. Wala po. Wala po ka doon. Si Miriam po ang kasama ko. Pumunta po kami sa may balon. Tsaka bumagdamag po kami doon. Kaya hindi po pwedeng siyang pumatay kay Parungaw. Saka maraming makakapagpatunay. Order! Order! Naku, late na tayo. Kasi naman eh. Aba! lang. Anak! Sige, sabihin mo. Naku, naku, sorry, hindi ko alam. Kumusta ka na? Naku, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Ipapatawag ko ang pinakamahusay kong kaibigang abogado. Ngayon nila ako masusubukan. Naku, kumusta ka na? Ma? Si Tony. Hi, Tony. Asawa ko. Magtatatlong taon na kami nagsasama. For once, ma, natulala ka. Oo nga pala. Ito si Ayangwa. Apo niyo. Apo ko! Ang gwapo-gwapo ng apo ko. Ay, Ayangwa, dadalhin kita sa Maynila. Mamamasyal tayo. Ma, hindi. Hindi siya bababa na Maynila. Dito lang siya. Hi, Isabel. Naaalala mo pa ba ako? Ako yung writer dun sa Muntinlupa. Asawa ko, si Jenny. Hi. Hi.
Base sa ebidensyang iniharap sa hukumang ito, napatunayan na ang patalim na ginamit sa pagpatay kay Attorney Eduardo Parungaw ay hindi ang patalim na pag-aari ng nasasakdal. Gayun din, hindi matibay na napatunayan ng prosekusyon na si Isabel Durongan ay naroon sa lugar na pinangyarihan ng krimen, 18 ng Marso, taong kasalukuyan, alas 10 ng gabi. Kung gayon, napagpasyahan ng hukumang ito na si Isabel Durongan ay walang sala sa pagpatay kay Attorney Eduardo Parungaw. Siya ay pinalalaya sa pagkabilanggo. Sigaton bisitay mandat sa taon ni Mantaman. Siya lipandat sa kanta mataw-taw ito namin. Sabi ko na sa inyo, inosente ang anak ko eh. Ano ba inosente sa Ibaloy? Meron akong alam na salitang Ilocano. Ay, ayaten. Ay, ayaten. Manang! So, anong balak mo? Balik na kami ulit sa Maynila. Kamusta naman kayo ni Jenny? Okay naman kami. Pwede mong dalawin ang anak mo dito kahit kailan mo gusto. Alam ko. Mahal na mahal siya ni Tony. Alam ko rin. Meron kang hindi alam. Gusto ko malaman mo to. Pagkatapos wala ng ibang dapat pang makaalam nito. Tuluyan ko na rin isasara. Ako pumatay kay Attorney Parungaw. Masama siyang tao. Nga awi ug kalingatan. Sinaktan niya si Tony. Matagal niya na rin sinasaktan ng mga tao dito. At yun nangyari kay Tony. Hindi yun ang una. May nirape na rin siya nung natakot lang magsumbong. Huwag kang bahala dito. Sige na, kaya ko na to. Sige, boss. Sige. Pinagtakpan ako ni Tiagay. Alam ng mga Ibaloy ko anong nangyari. Pinagtakpan nila ako. Mas mahaba akong tao, Jo. Masyado na bang malaki ang nabago mula dun sa Isabel na nakilala mo nun sa bilangguan? Buong buhay ko, hinangan ko matagpuan ang sarili ko. Hinangan ko mag-isa mabuting tao. Hindi ko alam kung nagtagumpay ako. Pero isa lang ang alam ko. May design ng lahat.
Hindi ko na lang inaalam kung ano. Pero pinipilit ko. Nasa pinakaloob ng pagkatao ko. Gagawin ko kung ano sa palagay kong tama. Ano nang balak mo? Kalimutan ang lahat. Ipagpatuloy ang buhay. Ikaw, Pagpatuloy din ang buhay. Sa Maynila. hindi kita makakalimutan, so totoong minahal kita. At kahit na nasa liblib na lugar ako, at kahit kailan, hindi na babalik ng Maynila. Huwag mo sana akong kakalimutan. Mananatili akong kaibigan. Hindi, Isabel. Bahagi ka na ng buhay ko. Mananatili ka dito sa puso ko. Kaibigan habang buhay. Pwede kang dumalaw dito kahit kailan mo gusto, Jojo. Talagang dadalawin ko madalas tong anak ko. Ay, naku. Salamat po, ah. Dahan-dahan. Naku, salamat sa inyong lahat, Tuloy na kami. Salamat. Salamat. Ang dami. Sige, saganad kayo. Pwede ba kitang makausap sa gabi? Oo naman. Salamat, ha. Akin na si JJ. Anak, talaga bang ayaw mo sumama sa aming pababa? Para naman makita mong Maynila uli. Masaya na ako dito, Ma. Anak, yun tungkol kay Babalik Tony, kami hindi kaya. pagkapanganak ko. Ma, O sige, ganun na lang. Ano sa mahal namin ni mahal? Tony ang Doon isa't ko isa. kaya na-feature yung mga ibaloy. Ikaw bahala. Di ba napaka-interesting Nagkakaintindihan ng mga culture puso nila? namin. O ano, Tony? Di ba pwede mo Panatag ang loob matulungan namin dito dyan? dahil tanggap kami ng mga Siyempre tao naman. dito. Ituloy niyo lang. Sige na nga. Kung sa tutusin, Basta, masaya guguluhin ko kayo dito, ha. Dadalawin ko nga po kung si Ayang ko, ha. Opo. Mag-iingat ka, anak, ha. Sige pa yung buhay ninyo dito. Tapos pag tumingin ka nga dyan andyan lang yung pagkain. Ayangwa! Babay Kasi na sa sa lola. lola. Tony, pwede ka bang makausap? Ingatan mo anak ko, ha. Mahalin mo siya. Opo. Ano ba to? Babae o lalaki? Hindi ko pa pina-ultrasound Babay na sa lola. Bye-bye. Jenny, maraming salamat sa lahat, ah. Isabel, maraming salamat din. Pare, Tara na. Baka abutan tayo ng ulan. Oh, babay na. Babay na sa baby brother. Kisses ako yan. bye-bye. Kiss muna. Mwah. Anak, Sige ha. Sige. Ingat, po, ah. Ma, babay anak. ingat po. Tara na. Tara na. Bye. Sige. Babay na po.